kan miyembros kan komunidad asin mga opisyalis kan gobyerno namok na ang Mabka National High School sa Banwaan kan sangay Camarinesor nangunyan nagtataunanin marhay na edukasyon sa ginatos ng mga estudyante. Base po kay sa record crowded ng maray ng Nato National High School kaya na pag-isipan mi po na ano daw kung lagan ning eskwelahan po digdi po sa barangay Mabka. Nag-come up kami sa sarong feasibility study. Nahiling mi duman sa checklist kang DepEd Order number 40 na madali na makomply itong mga requirements. Pakaskason so naging dalagan, pati so pag-prepare mi kang mga documents, naging madali on dahil so support talaga kang local government unit kang barangay and then from 4 months so support kang LGU sangay. In just 4 months na-establish po ang Mabka National High School. Sa pinanday na lay ni Congressman Arnie Fentibella, formal nang na-i-convert ang eskwelahan bilang sarong National High School. Sa siring na lakdang, may isa din ng budget na nakalaan para sa eskwelahan. Legislated na po kita sa officially acknowledged na po ini in national level itong mga buildings, mga facilities, gabus na po iyan, mahali na po sa general appropriation. Sobra po ning kaugmahan, particular po ang barangay official saro po sa pigmamao talaga na ma-realizar ang eskwelahan po na ini. Personal minting pagtupod na ang kada estudyante pag-edukado, ada ko lang po ang na-contribuer sa komunidad, sa pamilya. Enough ang board na salamat para ipaabot mi po ang samuyang namamatian. Magpuon po sa barangay officials kang Mabka, sa bilog na liderato ni Mayor Juvie, asin lalong-lalo na po sa tuya pong ginagalangan asin namumutan na Congressman Arnie Fentibella. Sir, mabuhay po kamo asin lugod padagos po nindong iwaras ang tabang sa ngaran ng edukasyon po sa bilog na partido area. This is your favorite music radio. Radyo Partido FMR. This is 94.5 Radyo Partido FMR. Your favorite music radio. FMR. Mga ka-vibes, sa mahigit 2 taon pa lamang nating pagsasahimpapawid, tayo na po ang pinakapinagkakatiwalaan at pinakapaboritong istasyon ng radyo sa Pilipinas sa nagdaang 4th Dangal ng Lahi Awards Philippines. Lubos po ang aming pasasalamat sa di matatawarang pagmamahal at pagtitiwala sa inyong favorite music radio, FMR. Ang karangalan pong ito ay inspirasyon sa amin. Aasahan po ninyo ang patuloy na pagsusumikap upang maihatid ang aliw at saya sa lahat ng tagapakinig saan man sa Pilipinas. Ito ang favorite music radio, FMR. Philippines' most trusted and favorite radio station of the year. Ang padagos niya itong pagtatarabangan. Tama. Asin totoong impormasyon. Serbisyo publiko. Para sa mga Bicolano asin lambang Pilipino. Pigbabandera kan Radyo Partido. Malalauman. Masasandigan maski sa empaman. Ini ang Radyo Partido FMR. Inspirasyon sa puso kan kanaklan. Kaito. Ngunyan asin sagkod paman. Kapartidong Irene Grijalvo Ruga. Ako naman kapartidong Ruen Albaran. Nagsiservisyo sa kapartidong Totoo. Kumabog isa magita mong shera po lamang. Keep safe everyone. Ako si kapartidong Marie Cristruin, nagsiservisyo sa kapartidong Totoo. Nico Palpa, nagsiservisyo sa kapartidong Totoo. Partido mo. Kapartidong Totoo.
49 minutos po makalisan oras na alas-6 din pagkaaga. Ang oras na yan, inatod po sa tuya ni Diego Luis Pilapil, Kanbanwaan nin Lagunoy, Camarines Sur. Headline kad mga barata digdi sa arangkada 6:30. Sarong Lagunoy na nagtatrabaho sa Israel, nasa barin ng kamugtakad makalis ma-rescue. MDRR mo sa Tigao, nag-aandam na kasumpay kan papaabuto na undas. Bagong rescue vehicle as in motorcycles kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Tigaon, dakulang katabangan lalo na kung may emerhensya. Vehicular accident ang kadaklan na nangyayari dyan sa National Highway kan Tigaon, Camarines Sur Sigunyan sa MDRRMO. Rank number 6, Municipal Most Wanted, arestado kan mga otoridad sa Banwaan in Goa. Samantala, Rural Health Unit sa Goa, formalmente nang nagbalyo sa pinagkukonstruer na Goa Hospital dyan sa Barangay Tagungtong. Sarong Lagunoyon, dedikasyon asin tiyaga ang naging punan, makalis makapasar sa Certified Public Accountant Licensure Examination. Ginibong training seminar kan revitalized police sa barangay team sa Barangay Turagi Sangay, naging matrayunfo. Congressman Jill Bungalon hinagad sa mga kandidato para sa barangay asin Sagurang Kabataan election na magsunod sa mga panundong ipinagpapalawas kan COMELEC. 11,000 mga PDL sa Bicol, piglalauman na makakaboto sa maabot ng barangay asin SK elections. Headline kad barata sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos sinuspender si LTFRB Chairman Guadis. Samantalang sa ralit na negosyante asin mga paraoma exempted sa pag-issue ng mga resibo sigunyan sa BIR. Mantang baratang showbiz, LJ asin Philip Evangelista, pighatod kad mga aki sa altar. Sa sports naman, Philippine Olympic Committee, tiwalang may mga Pinoy pa makakakuha sa Olympic spot. Arangkada 6:30. Paghatod kan mga importanteng barata kan adlaw. Arangkada 6:30. Ngunyan, ang sa indong mga tagapaghatod bareta. Nag-aarangkada sa bareta. Arangkada. 6:30. Jos Marainaldo po nin Martes mga kapartido, PEDSA G sa bulan po kan Oktubre 2023. Lahi po kita kunya na tabayanan sa satuya pong Mainstream Radio 94.5, Radyo Partido FMR Facebook page, FMR Philippines Facebook page, FMR App Siriban sa satuyang YouTube channel. Sa kontrol, kapartidong Sunny Roa de los Reyes, kami man po ang sa indong para-barata. Ako po kapartidong Ruben Mendoza Alvaran. Kapartidong Irene Grihal Voruga. Detalye kan barata unyan sa lado lokal, nasa marin ng kamugtakan ng sarong tagapartido na caregiver na nagtatrabaho sa Israel, makalihis sa nangyaring pag-atake kan terorista sa lugar mismo kan sa iyang pinagtatrabahuhan. Sa eksklusibong pagkikipag-ulay kan Radyo Partido kay Abigail Rivero kan Barangay Santa Maria sa Lagunoy, nagtatrabaho unyan sa kibbutz Be'eri sa Israel, alas 3:30 hanggang alas 4 rin mag-umagahon kang Oktubre 8 kan marescue sinda kang Israel Defense Force. Hali sa sindang pinagtataguan makalis ang nangyaring pag-atake kan Hamas alas 6 din pagkaaga Oktubre 7 oras duman sa Israel. Ginibo subot kang IDF ang gabos na karing maisalbar sinda. Nakatukaw subot sindang nagdadalagan ali sa lugar kan sindang pinagtatrabahuhan pasiring sa rescue forces kang Israel. Nagriribayan pa nin putoka ang IDF asin Hamas terrorist mantang pig-rescue sinda. Ini ang enot na pagkakataon na naeksperyensyahan ni Dan siring na sitwasyon sa halos 5 taong pagtatrabaho sa nasambitan ng nasyon. Tuod subod sinda sa missile attack pero mas maras ngunyan huli naman ta may human ground attack ang mga terorista. Sa ngunyan nasa marin na sinda kamugtakan sa Tel Aviv. Hulita ginigibo naman subot kan gobyerno kang Israel ang gabos na kaning maisalbar ang mga Pinoy. May man subot ng internet connection asin maging supply ng kuryente asin tubig huli sa nangyaring pag-atake. Samantala, nakauli naman kay ni ang sa iyang pamilya tanganing dai na mahandal sa iyang sitwasyon. Sa ibang nalado day pasubot kay na aram ko naman tabang kang gobyerno kan Pilipinas para sa indahon nita limitado pa ang sa indang access huli naman sa kamugtakan ngunyan kanasambitan ng nasyon. Sa ibang bareta naman, nag-aandamdang unyan ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dyan sa Tigao na sa paparaning undas.
Sigun ki MDRRM Officer Leandro Befinosa, sa katunayan magkakaigwasin danin mga pag-urulay dapit sa indang magiging laknang asin preparasyon. Ngunya na undas, bigla na uman kaya subot na dakulan mauruli sa probinsya at tanganing magbisita sa mga kampusanto. Pinagandaan manindaan mga precautionary measures nagigibuhon para maibitaraan ang anuman aksidente sa tinampo. Anong das pinag-obserbar tuyong Nobyembre 1 na kung saan pinagrurumdum ang mga namayapang mahal sa buhay. Sa roman ini pagkakataon sa mga magkakapamilya na magkakasararo, nagiging panahon man ini na reunion kan magkapamilya na kung saan nagurilipas sa indang mga probinsya. Sa kasumpay pang barata, dakulang katabangan ang mga bagong rescue vehicle as in motorcycle kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tigaon sa sindang pagresponde lalo na kung may emerhensya. Sigon kay MDRM Officer Leandro Bifinosa, dakul subot na nununara ng mga aksidente basado sa sindang naging monitoring kung saan nagkapera sa mga inian pigbawian paninbuhay. Sa paagisubot kan bagong mga rescue vehicles na sa indang binakal, magiging madali sa indaan pag-aksyon, lalo na kung igwan darkulang aksidente sa tinampo. Dugang pa kainin minsan igusubot nin mga nagkakairipit kung kaya plano man ninda nabugtakan ang nasambitan ng bihikulo ng mga rescue equipment tanganing tulos manindang maisalbar at mga biktima kan aksidente. Pwede digdi magagamit maninda ini kung may kalamidad kung makonduser ng mga disaster operation lalo na takadakla na beses sa piglalamasa nin Baguioan Municipalidad. Sa ibong nalado sinabi pa ni Bipinosa na ang pondo na ginamit sa pagbakal sa mga bihikulo hali subot sa Local Disaster Risk Reduction Fund. Labi-labi man ang pagpapasalamat kini sa lokal na gobyerno kan Tigaon sa suporta ni Mayor Chico Fuentebella kibana sa Gurang Bayan tanganing marilisara ang nasambitan ng proyekto. 56 minutos po, makalisan na lasay sa oras yan. Hatuna po sa tuyakan First Cafe 20-in-1. Available na po yan sa Partido Area. Available na dyan sa Prime Supermart. Sa ibang bareta pa, mga kapartido pinag-confirmar kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tigaon. Nakadaklan sa manangyayaring aksidente sa Banoan, iyon vehicular accident. Sa nag-intervista kan Radyo Partido News kay Leandro Bifinosa ng MDRRMO, sinabi ka ini, nabasado sa indang record, kadaklan na beses nangyayari ini sa mga highway kan Barangay Mabalud-Balod, Pasiring Salvacion, Barangay San Rafael, Pasiring sa San Antonio, asin sa may party kan Kasuna. Kadaklan man sa Imberto Ligdian mga motorista ng nasa impluensya nin Arak. Nagpatanid ka ini, o bagaman patanid ka ini at sa mga nagmamaneho kan mga lunadan na maging responsable asin pasiguraduhon na nasa maray na kondisyon ang lawas. Likayan man subot ang pagmamaneho lalo na kung nakainom nin Arak, takaling maibitiran ang mga aksidente sa tinampo. Sa iba pang bareta, arestado kan mga operatiba kan pulisya sa pangyanot kan Goa PNP ang rank number 6 Municipal Most Wanted kasudma sa Barangay San Juan Bautista, Goa, Camarines Sur. Benisto ang suspect na si alias Ariel, 49 anyos may agom, residente ka nasambitan ng barangay. Inarestar sa paagi kan warrant of arrest, huli naman sa kasong pagbayular kan Republic Act 7610, 3 counts na may criminal case number 2023-6492 hanggang 6494 na ipinagbaba ka ng West sa 5th Judicial Regional Trial Court Branch 58 San Jose, Camarines Sur na may petsang Setyembre 28 ngunya na taon. May katampa din ng piyansang kantidad 600,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan Goa PNP nasambitan ng persona para man sa magkakanigong disposisyon. Samantala, padagos man ang pag-inkaminar kan Goa PNP sa publiko na di magduwaduwang i-report sa inda ang mga personang nagtatago uli naman sa sindang mga kaso. Mga kapartido, nagbalyo na po ang Rural Health Unit Goa sa pinagkukonstruer na Goa Hospital dyan sa Tagungtong kanuminaging simana. Sigun kay JB Pares ang Public Health Nurse Canarisyo sa Goa. Temporaryo sana iniulit sa Disyembre mabelta sa nasinda sa dating RHU building. Pareho sa nasubot na serbisyo ang pinag-officer ninda sa bagong building na kung saan nagkapira digdiyo ang OPD check-up, maternal prenatal, delivery postnatal services, TV dots, family planning, immunization, HIV screening, testing, asin iba pa. Magigirumduman enot na sinabi ni Dr. Diosdado Fuentebella na igwaning pribadong kumpanya nag-officer tanganin na pakarayon ang building kanaricho sabay kan na pagpinta asin pagtrabaho kan mga parte ng edifisyo na kaipuhan ng pakarayon. Katuwang kanasambitan ng kumpanya ang lokal na gobyerno digdi sa Goa, Camarines Sur.
Mga kapartido, may papromo po ang UniHealth Diagnostic Center dyan po sa Ento Building, San Juan Bautista Street, Goa, Camarines Sur. 3-day anniversary promo kung saan ang CBC with platelet count, fasting blood sugar, total cholesterol, LDL, triglyceride, HDL, creatinine, blood uric acid, SGPT, 12L ECG, chest x-ray. Ngunyan po, October 14 hanggang 16, 2023, alas 6 po nin aga hanggang alas 5 po nin hapon. Pwede po nindong ma-avail yan sa kantidad sa ng 1,100 pesos. Iba pa po ning free diabetic foot screening test. Exclusive offer po yan on October 14 and 15. Free medication until supplies last. Iba pa po ning free nutrition and diet counseling. Para po sa iba pang impormasyon, po pwede po kita mag-contact sa cellphone number na 0995-164-9480. O kaya bisitahon ang UniHealth Medical and Surgical Clinic Facebook page. Sa mga naghanap man po dyan, makakatuwang sa pag-asikasa po ka mga paperos kan sa indong negosyo, pati kan sa indong po mga taxes. Uya po ang sa indong dapat dumanan. Sa mga may negosyo asin nagpaplanong magnegosyo, alagad iniisip kung paano maglakaw kan mga papeles? No worries, no worries. Dahil uya na ang sindong katuwang mga besh. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services, 10 taon ang nagtataoning dekalidad na serbisyo sa mga iba-ibang business industries. Haranisa na sa Saindo. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services. Uya, ang mga serbisyong pigtatao. Business Registration, LGU, SEC, BIR, SSS, PC, Pag-ibig, PICA, Viljeps, asin kadakol pang iba. Nag-aako in bookkeeping, business consultation, arrogant taxation, BIR compliance for business taxes, state planning, e-card processing, asin iba pa. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services. May opisina sa Zona 6, Kapilyan, kan Barangay San Ramon, Lagunoy, Camarines Sur. Pwedeng mag-upload o kaya mag-text sa cellphone number na 0946-741-3007 o kaya direktang mag-upload sa landline number na 054-331-6307. Buenafe and Buenafe Tax and Accounting Services, managed by Group of Seasoned Tax and Accounting Practitioners. Ang kapalibutan, tigmut na kan sa tuyang kagurangnan. Para sa kabus na tao sa kinabaan, kaya dapat mamutan, asin pagkaingatan. Wala ka bang napapansin? Isa puso asin tauan, ninimportansya ang kapalibutan. Ang sustainabling kausugan, makukua kung tunay na atamanon ta ang satong kalikasan. Hindi na masamang Dahil pagribay sa temporaryong benepisyong pinansyal kung ang karibay na mismo ang satuyang buhay. Ang tubig, kakanon asin duros, libre tinao sa to nin mahal na Diyos. Dahil nahalaton ang panahon na sa mga bagay na ini kita magtios, magpasalamat kita sa Diyos sa gabos na biyaya na iyo ang pinagkukuanan ta nin buhay asin pag-asa. Ang pagirumdom na iyan, halit kay Mayor Gerald B. Peña, Banwaan, kan San Jose, Partido. Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag-Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo rin itong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop sa Shopee, Lazada, basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now! Ang sarap ng natural pag Mark Cafe! Diamond Multiline Cooperative Product Distribution Center, Ver1 Rev Enterprises, exclusive distributor sa Pilipinas. Kan MRI Mineral Resources International, ang may kagibo kan Ionic CMD, Selenium, Elite, Zinc Plus Copper. Para sa mga kahapotan manunungod sa Ionic CMD, promos at delivery, mag-text sa 0930-525-0607 o mag-upload sa 884-1054. Paki-like ang Ionic Minerals Goa FB page. Diamond Multiline Cooperative, makukua sa market site San Isidro, Poblacion, Goa, Camarines Sur. Ngunyan na nasa tahaw kita kan pandemic, don't panic. There is Ionic. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao,
Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Laging pagod sa kalalaban ng lampi ni baby? Aba mami, magpaka-practical ka. Mag-Korean diaper or Genki diaper ka na. Available yan sa LS Summer Diaper Store. LS Summer Diaper Store. Yes, Mommy! Iwas pagod, iwas abala, makakatipid ka pa dahil mura at quality ang produkto. Iwas salik at komportable si baby. Huwag nang maglaba. Puntahan na lang ang LS Summer Diaper Store located at Market Site San Isidro Poblacion, Goa, Camarines Sur. Gusto mong magnegosyo? O bagaman may negosyo na, alagad problemado pa, ninhulit na kulang ang puhunan? Nako, dahi ka na magadit. Iguana ni makakasurog dyan. Yaon ang Kasurog Credit Services and Lending Corporation. Ang Kasurog Credit Services and Lending Corporation makaskas ang release, hababa ang interes. Oh, ano pang pigahalat mo? Asikaso! Para ang negosyo mag-asenso. Kasurog Credit Services and Lending Corporation. Makukuha sa Tigaon, Camarines Sur. Pagsasadiri ni Dr. Vicente I. Macalipay. Pwede mag-upload o mag-text sa cellphone number 0947-228-2429 o kaya naman sa 0917-622-4544. Hanapon sana si Miss Daisy Soriano. Kasurog Credit Services and Lending Corporation. Kasurog mo sa negosyo. Oras niya to niyan mga kapartido, 7 minutos. Makalista po ang oras na 7 nin pagkaaga. Dagdagan ta ko niyanan sa tuya po mga barata. Gikan sa tuya mga pag-iriba sa luwas. Pamasahe sa jeep sa Banwaning Lagudoy. Mahi paman graray nin paglangkaw. Nagarang kada kan report na yan. Kapartido Noemi Dakuro. Aktitinir paman giraray sa dati ang pamasahe sa jeep sa Banwaning Lagunoy, Camarines Sur. Miskipig aprubahan na kan LTFRB ang dagdag na piso sa pamasahe. Sa naging pakikipag-ulay kan Radyo Partido News sa nagkapirang driver kan jeep, dai pasinda nagdagdag ning pamasahe, huli tamayo pasindang narireceive na bagong fare matrix halay sa LTFRB, asin mayong paglangkaw sa mga nagbabiyaheng mga bus. Takon lalang kawan ninda subuotan pamasahe, posibleng diit na langan magsakay sa ng pasahero. Dugang pa kang mga ini, tigkonsidera na sa naninda ang nakatuda na pamasahe kan mga pasahero, ninhuli tatabang naman subot ini sa sektor kan mga commuter, maski apektado ang sa idang hanap buhay, huli sa paghiro kan presyo kan mga produktong petrolyo. Sa ngunyan, nagtitiniran pamasahe sa regular fare na 10 pesos haling Lagunoy pasiring San Jose, asin 15 pesos naman na pasiring Goa. Para sa arangkada sa Estreta, ako si Kapartidong Noemi Dakoro, nagsiservisyo sa Kapartidong Totoo. Arangkada! Live report! Sa iba pang barata, mga paratanam nin gulay asin na opisyales kang LGU Karamoan, nagkaigwanin pagtitiripon, nag-arangkada man kan report, Kapartidong Nico Parpan. Arangkada! Live report! Nag-atender si Mayor Marilyn Socorro Ichco sa second mobile meeting kang Vegetable Growers Association sa Barangay Tirugo, Karamoan, Camarines Sur. Maski aldaw nin Domingo ini ginibo tanganing personal niyang madangog asin maaraman ang mga pangangaipo kang asosasyon asin tulos ining matawaning kasimbagan. Katuwang ang Agriculture Office na pinamamayuhan ni Municipal Agriculturist Maria Cristina S. Sumpay. Nagkaigwan nin daya
dialogo ang gobyerno lokal kang banwaan ning karamuan asin ang mga miyembros kang asosasyon kang mga paratanom ning gulay sa nasambitang munisipalidad. Pig-iinkaminar kang LGU karamuan ang mga miyembros kang asosasyon na ipadagos ang pagtanom ning gulayon asin pahiwason ang lugar na sa indang pigtatanuman. Pig-asigurar man kang LGU na sa paagi kang paglaag ng pwesto sa luwas kang karamuan public market, matatabangan ang asosasyon na maipabakal ang sa indang mga produktong naaani. Pig-sherto ni Mayor Marilyn Socorro H. na maalokar sindan himpondo bilang asistensya sa grupo kang mga paratanom ning gulay tanganing ang asosasyon na mismo kang magbakal kang naaning gulay kan mga miyembros asin iyo naman ang magpabakal sa merkado. Para sa arangkada sa Estrenta, Nico Parpan nagsiserbisyo sa kapartidong totoo. Dedikasyon asin tiyaga ang naging puhunan kang sarong Lagunoyon makalis na ini makapasar sa nagtapos pa sa ng Certified Public Accountant Licensure Examination sa naging pakikipagulay kan Radyo Partido News ki Asel Jan Pilagyo kan San Isidro Sur sa nasambitan ng Banwaan. Sinaysay kay ni na naggraduar siya kan taon pang 2015 sa Partido State University sa irarom kang old curriculum. Kaya sarong hamon ini para sa iya hulita kay puan niyang mag-adal ning back to basic lalo na tadakulo na ang pigbago sa syllabus ngunyan kan Board of Accountancy. Ang pera digdi guaman subot siyang limited time frame para makapag-cope up sa mga bagong topics asin kinaipuhan niya na mag-double time sa pagre-review. Big istorya pa kay nasa 2 beses niyang pagprobar na mag-exam ugmado ini na pinalad siya na makapasar sa ikaduwang pagkakataon. May mensahe man ini sa mga estudyante lalo na sa mga accounting student na perming maging positibo asin committed sirikman mag-enjoy sa pag-aaral. Dawa na nga ni masakit hulita nagtutubod siya na mayong shortcut pag-abot o sa pag-abot kan pangarap. Samantala, naging matrayon po naman ang ginibong training seminar kan Revitalize Police sa barangay dyan sa barangay Turagi kan Sangay, Camarines Sur. Sigun sa PNP, katuyuhan sa seda aktibidad, iyon mamantiner ang pasiorden sa komunidad, asin nabaludan kan mga barangay peacekeeping action team o bagaman BPATS, ang mga mapadapit sabay kan pag-arestar lecture sa drug awareness campaign. Basado yan sa Republic Act 9262 asin kung ano ang LCAC. Dako laman paglamkan PNP na ang mga kaaraman sa hindang pinagheheras sa mga residentes magagamit inda para sa pagpapakusog kan seguridad sa indang lugar. Big in kaminar ni ako Bicol Party List Congressman Attorney Jill Bongalon ang mga kandidato para sa barangay asin Sangguniang Kabataan election na magsunod sa mga lay asin guidelines na ipinapaluwas kan Commission on Election. Sigon ki Bongalon, bilang mga masunod na leader kan barangay, dapat maging marhay na ehemplo ang mga ini sa indang mga nasasakupan. Sa ngunyan man tinido ang pigpapautoban ganban, ipinagbabawal ang premature campaigning asin iba pa kung saan ang mga personang madadakop na nagbayular digdi ang may magkakanigong penalidad. Hagad ni Bongalon sa gabos sa sektor kan komunidad na magtarabangan tanganing mas siguro na magiging matrangkilo ang eleksyon sa Oktubre 30 ngunyan na taon. Sa iba pang bareta, pinagkakarkulong abuton sa 1,300 na mga persons deprived of liberty o bagaman PDL sa Kabikulan at mapartisipar takaning makaboto sa barangay asin na Sangguniang Kabataan elections. Basado sa Comelec digdi sa Bicol ang mga PDL at maburuto sa laog mismo ka na mga jail facilities o mga detention centers. Pero digdi sa mismong aldauman kan eleksyon, magkakaigwalin Special Electoral Board sa nasambitan ng mga pasilidad na iyon magiya sa nasambitan ng aktibidad. Sa unyan, panagos ang ginigibong training sa mga support staff na iyuman ang ididesignar sa kada voting center, tanganing alalayan ng mga PDL voters sa pagwakan sa inyong balota halit sa indang mga precinct assignment. 13 minutos na makalisan oras na 7 nin pagkaaga mga kapartido. Sa interesado po na magkuha ng eksaminasyon sa Philippine Science High School, lalong-lalo na di po sa Bicol Region Campus, sa October 30 na po ang deadline kan application. Be a Philippine Science High School Scholar. The Philippine Science High School Bicol Region Campus is now accepting applicants
for the 2023 NCE National Competitive Examination. Application forms are available and may be filed at the following: Philippine Science High School, Bicol Region Campus, Tagungtong, Goa, Camarines Sur, the UST5 Regional Office, Legazpi City, and Provincial Science and Technology Offices. It can also be downloaded through www.brc.pshs.edu.ph. You may also apply online through https://nce.pshs.edu.ph. Deadline for submission of application for the private and public school will be on October 13, 2023. For inquiries, you may call 0917-801-3267. The Philippine Science High School Scholar. Mga kababayan, Heto na ang pinakahihintay ng buong bayan. Ang The Best Promo, Big Time ang Premyo. Year 3 na tayo. Hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 10 winners of 1,500 peso worth of products. 3 winners of 10,000 pesos. 1 winning store owner of 10,000 pesos. 1 winning store clerk of 10,000 pesos. 2 winners of 20,000 pesos. 1 winner of 30,000 pesos. At 1 winner of 100,000 pesos sa raffle draw on December 21, 2023. 6 empty sachets of Best Cafe. Ilagay sa white envelope at isulat sa labas ng sobre ang inyong pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan at store clerk kung saan binili ang produkto. Ihulog ang inyong mga entries sa mga designated drop boxes sa mga supermarkets at drugstores. Sali na sa The Best Promo, Big Time ang Premyo Year 3 with FDA permit number 0770 series of 2023. Amigo, masain ka, tabitbit mo na mga aki mo gabos. Bata garo iparagan na bagaan. Ay sus ko amiga, atay pa-check up sa doktor an mga ini na nagkasarabay na baga kan mga hela. Nata man ito amigo. Huni si Aika, pig-atake kan heka, dahil nangiturog pagkabanggi. Huni pang duwa kong si Jerome, pigpabalik kan doktor, kasabi nagdadakula ang puso. Iyo man ini si Tino, pig-untog an payo sa grabing kulog. Sabi kan doktor, dapat ma-check upan tabakadaa meningitis, dahil ko na aram ang gigibuhong ko. Pasakit talaga. Sa hiling ko amigo, kulang sa nutrisyon ang mga aki mo. Nataday mo baluon kang Power Trio CFD, CBF, Supreme Juice. Bako ikangani kung ano-ano man namamati mo. CMD Offices, Panday Building, Barangay Panday, Goa, Camarines Sur, Kataidkan, Prime School and Office Supplies, Iguaman sa Barangay Gomez, Sentro, Tigawan, Camarines Sur. Hanapon si Miss Ada Panambo. Hanap mo ba ay kape na sulit sa lasa at presyo? Heto na ang First Cafe na maraming benepisyo. Para kay nanay, tatay, ate at kuya, pang buong pamilya. Ito ang kapeng una sa lasa, una sa lahat. Halina, nanay at tatay, ito ang kape na bagay sa'yo. Mag-First Cafe na, halina, di ba na halika? Una sa lasa, una sa lahat, sa presyong abot kaya. Mag-First Cafe na, halina, di ba na halika? First Cafe, 21 coffee mix, una sa lasa, una sa lahat. Ang lokal na gobyerno kan Goa sa pamamayon ni Mayor Marcel Pan sa pagikan Tesoreria Municipal na pinamamayon man ni Domingo Q. Amata, Municipal Treasurer. Minain kami nara sa kabos na negosyante asin may negosyo sa banwaan ng Goa na mag-renew kan sa ilang negosyo, siring man inaapudan ang mga may lugaring nindaga asin iba pang real property sa banwaan ng Goa na mag-avail kan 20% discount kung sila mabayad ng advance. Babayadan ngunya na 2023 asin ang 10% discount kung sila mabayad kan sa ilang buwis para sa 2023 ngunya na taon sigon sa minasunod na schedule. First quarter, on or before March 31, 2023. Second quarter, on or before June 30, 2023. Third quarter, on or before September 30, 2023. Fourth quarter, December 31, 2023. Buwis na ibinayad nindo, mabalik sa ido, maging parte, kang pag-asenso kan Goa. Salamat po. Hanap mo ba yung kapeng natural na lasang masarap na kape talaga? Eto na ang inyong hinahanap. Produktong Bicol at produktong Uragon.
Kape ni Manoy. Kapeng natural, ngunit lasang imported. Opo, kaya naman inyo nang subukan. May enjoy mo na ang nakaugalang kape na walang masamang epekto sa inyong kalusugan. Dahil sa mga natural itong sangkap, di lang ito panlalaki. Pwede rin sa mga babae. At ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga otorisadong dealer at sa lahat ng mga KKBN office para matikman na ang sarap ng natural. Kape ni Manoy, Superior Herbal Coffee Drink. Villa del Rem Printing. Yauna sa Bicol, sa Gawa Camarines Sur. Ang direct manufacturing packaging kan catering supplies. Araw kan customized box sa cake, pizza, cassava cake, calamay, pansit, manisa spaghetti. Ang Villa del Rem, nagigiba ng gift bag, brown bag, office supplies, official receipt asin kalendaryo. Pagbisita na sa opisina na makukuha sa Zona 3 kan Barangay Matakla, Gawa, Camarines Sur. Kataid dyan na yan kan FMR Radio Partido. Pwede magmensahe via messenger kan Villa del Rem Printing o kaya naman mag-upload, mag-text sa 0908-185-8049. Hanapon si Mike Tilet o kaya naman sa 0950-049-6637. Hanapon naman si Sunny sa 0951-547-5344. Hanapon si Pao sa 0946-546-8485. Hanapon si June. Pag-upod na sa Villa del Rem. Aram daw nindo na ang computer, TV asin iba pang vampire appliances ang nagkukonsumo ng kuryente maski naka-off na. Kaya naman ugalion na tanggalon sa mga outlet o saksakan, tanganin maiwasan ang pagdugang sa kuryenteng pigbabayadan. Saan daw mas marhay na bukasan ang mga bintana imbes na maggamit din mga dikuryenteng ilaw. Maliwanag na, mapresko pa. Pagirumdum natod kan Nueva Camsur Home Furnishing, nagpapabakal ng mga dekalidad na appliances, furniture, asin iba pang home and office equipment. Nueva Camsur Home Furnishing. Igwa sa Gawa, Lagunoy, Tinamba, Pasakaw, asin Tigaon. Home and office equipment ba? Nueva Camsur Home Furnishing na? Nag-aarangkada sa Bareta. Arangkada. 6:30. Detalye kita kunyan ka sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sinuspender ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chufilo Guadis III sa tahaw kan mga aligasyon nin katiwalian. Sarong payag ang ipiniluwas kan Presidential Communications Office nganing kumpirmahon ang suspensyon ni Guadis. Sigon sa report, igwasubot mahiwasang kutungan sa LTFRB kasumpay kan prangkesa asin pagbagonin rota kan mga pampublikong lunadan. Samantala, exempted na kunyan sa pag-issue ng mga resibo ang mga individual na supplier, producer, sellers, contract growers, asin miller kan agricultural food products na ang taon ng kabilugan na benta o wagaman na annual gross at ibalagpas sa 1 milyon basado yan sa Revenue Regulations No. 12-2023. Yan pinagsabi ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. Sigun kay Lumagi, igibohon ka na BIR sa indang parte na para maging madali ang buhay para sa mga parauma. Tinawan doon man ni Lumagi na obligaron sanakan BIR na mag-issue sindanin resibo kung maabot sa indang annual gross sales sa 10 milyon pesos. Ang lakdang na inipartikan commitment kan BIR sa ease of doing business and taxpayer service, rason na hinari na nindaan recruitment kan principal and supplementary gross sales receipts para sa benta kan mga agricultural food products kan mga sardit na parauma. Ang mga produktong pang-agrikultural, iyon ang kadakla na ginagamit para sa paggibonin pagkakan, para sa pagkonsumo kan tao arog kan mga ani sa bukid, hayop, manok, produktong dagat, ordinaryong asin, mga input sa agrikultura. Sakop man ang mga produkto na nagsaserarom sa simpleng proseso kan paghanda o bagaman preservation. Baratang showbiz mga kapartido, intimate ang naging kasal ni LJ Reyes sa negosyanteng si Philip Evangelista. Sigon sa sarong kapamilya kang ikinasal, nasa sanggato-sanaan guest pero super fun na dawa na nga ni naguoran. Sabot-subot ni Philip ang property na pinagsagibuan kan kasalan sa Northport Village sa Long Island sa New York. Nasa real estate business ang pinakasalan kang ex ni Paulo Contis. Inibo ang kasal alas 5 nin pagkaaga Philippine
Philippine time as in 5 p.m. New York time. Ang mga daiman subot na kapag-atindean na family members ang nagdala na sina via live streaming. May man halos entourage sigon sa source. Nagdurar sa nasubot ng 25 minutos ang wedding ceremonies. Maoran man asin sa tent na sa naini ginibo. Backyard semi-formal ang outfit kan kasalan. Magmamagsubot ang vibe dawa naguran asin ngingiraritanan bagong kasal mantang pigigibo ang sa indang seremonyas. Ang sa indang vows, nagpasalamat sinda huli naman, tanahanap ninda ang lambang saro. Early 2021 kan magkasuhayan sinda LJ asin Paulo Contis, huli naman subot kay Yen Santos, nagpasiring ini sa New York, kakaibahan ang duwang aki kina Paulo Avelino asin Paulo, asin duman nabisto si Philip, nasuhay naman sa ina kan sa iyang aki. Gabuspi. Puro palampi ano. Sa Baretang Sports naman mga kapartido, ang Bareta sa Sports sa na po sa tuya kan kape ni Manoy. Ang kape kan mga uragon. 4 na Pinoy athletes na nakakuha ni na ticket para sa 2024 Olympic Games nagigibohon sa Paris, France. Antang nagtutubod si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, madudugangan pa ini alis sa weightlifting, boxing, cycling, asin iba pang sports. Si Ubiana Ansaro sa 4 na gold medalist kan Pilipinas sa uminaging 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Ang enot na nakasikwat kan Paris Olympics, Bert, kasunod Sinda Marcial, Yulo asin Fenigan. Nakakuha kan 6'2" pole vaulter ang Olympic seat. Kan maglukso ang Olympic, o bagan malukso kay ni ang Olympic standard na 5.82 meters sa Bauhaus Galana sa Stockholm, Sweden kan uminaging July. Nasuntok naman na kan tubong Zamboanga City na si Marcial ang Olympic spot kan uminabante ini sa finals sa Hangzhou Asian. Nagpantuluman si Yolo sa men's floor exercise sa uminaging 2023 Artistic Gymnastics World Championship. Bandang naging sunod na eligible participant sa Paris Games. Samantala na ibulsa ni Fenigan ang saros sa 14 spots para sa highest rank eligible athlete sa 2023 Artistic Gymnastics World Championship qualification kan Tokyo Olympics. Pinanginutan ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang 18 pang Filipino athletes. Para man po sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, aramon ta po yan sa paagikan recorded report kan Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay October 10, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay meron tayong 2 bagyo at isang low pressure area na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. At isa na nga dito yung dating bagyong si Jenny kung saan huli itong namataan sa layong 1,025 kilometers west of extreme northern Luzon. At sa kasalukuyan ay wala na nga itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung isa pang bagyo na minomonitor natin na si Typhoon Bolaven ay huli namang namataan sa layong 2,385 kilometers east of eastern Visayas. Nananatiling mababa yung tsansa nito na pumasok sa loob ng ating area of responsibility at sa kasalukuyan ay wala rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung low pressure area naman na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 1,170 kilometers east of eastern Visayas. At ayon sa ating latest analysis, ay nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo within 48 hours at posible itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility within 24 to 48 hours. At ayon din sa ating latest analysis, kapag nga ito ay pumasok sa loob ng ating area of responsibility, ay posible itong lumapit or mag-cross or tumawid dito sa area ng Southern Luzon, Visayas, kung saan ito yung magdudulot sa mga susunod na araw ng posibleng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Southern. Maging dito rin sa bahagi ng Southern Luzon. At sa kasalukuyan nga, yung trough or extension nito yung nakaka-apekto na dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao, kung saan itong trough ng LPA na ito yung magdudulot ngayong araw ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa
malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At continuous monitoring nga po tayo dito sa low pressure area nito kung saan malaki pa yung tsansa na magbago yung ating senaryo at patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region, dulot nga yan ng trough ng low pressure area. Samantala dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated. Ito yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories at mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Kaya po tayo, kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, bukas ng Miyerkules maging sa Huwebes dito sa bahagi ng Metro Manila ay magiging mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Posibleng dulot yan ng trough ng low pressure area. Samantala, by Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan nito. Ngunit meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated. Ito yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City, bukas maging sa Huwebes ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng trough ng LPA. Samantala, by Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Ngunit posible pa rin yung mga panandaliang pag-ulan, dulot yan ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Legazpi City ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:47 ng umaga at luluwag mamayang 5:40 ng hapon. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Thank you very much, Pag-asa. Lauman ta po mga kapartido ha, ang panagos pa po na pagbulos nin uran, lalong-lalo na po digdi sa satuyang lugar sa Bicol Region, sa aga asin Huwebes. Ano? Doon bagay pa ng pigbabantayan eh. Correct. Oo, as per Pag-asa, mga sa bulan kan Oktubre, mga tulo daw. Nakasarot na gawin kita, di ba? So, hanggang sa matapos ang taong kapartidong Irene, mga more or less, anong pa na bagyo? Yes. Pwede tang manuparan. And hopefully, ang mga bagyong magdarasan na ning uran as in day po kita mayong itong magkakaiguan mga landfall organ. Pangansin lang po kita mga kapartido sa Oro Aldao and panagos po kitang mag-iingat. Uy, good morning kapartido kayo sa manag-antabay sa yung FB Live. Morning po si Nel Cordova, good morning. Si Rosa Divelas Llagas, good morning. Si Aladin Perico, good morning. Si Juliet Yascun, good morning. Si Joaquin Roberto Bichayda, watching sa Caribbean, Cayman Island. Uy, good morning. Regards daw sa Bichayda family din sa Gawa. Si Junicia Palomares, good morning. Si Mary Jo Salcedo, good morning. Si Jean Pialago Piñero, good morning. Si Flores, good morning. Si paring TJ Artici, good morning. Si May Gascon, good morning. Si Sel Marie Cuadro, morning. Maora na paggaga sa Gabos. Saan po pwede magbakal ticket? Si Rowen, Ma'am Irene. Thanks. Digdi po sa station, kung naharani ka po dito sa station, agi na lang po kamo rin para po sa raffle. Okay? Kung dyan sa Tigaon, si Lurvic Eliza Kasaol. Iga po ng ticket yan para sa raffle. San Rafael Tigaon. Si Marnie Chris Duruin. Marnie Chris po yan. San Rafael man. Sa San Rafael man po, may ticket po yan. Or pwede ka po magmensahe sa isa man po digdi sa Radyo Partido kung baka may gusto mag-deliver sa imo kan sa imo ticket. Alright, diba? sige. Yan na po ang katriponan ka sa tuyang pagbabarata digdi po sa Rangkada 630 sa Engineering Kapartido Sunny Roa de los Reyes. Kami man po ang sa indong naging tagapaghatod barata. Ako po, Kapartidong Ruben Mendoza Alvaran. Kapartidong Irene Grihal Voruga. Nagsiservisyo sa Kapartidong Totoo.
Eto na mga bes. Eto na mga bes. Ibinabalikan